Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video talakayan at video analysis. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay at panunood, pag-promote ng ating mga video analysis at video talakayan. Malaking tulong po yan para lumago at yumabong pa ang ating channel na Ka Eric Celis YouTube channel na sinosurveillance ng NBI. According to their press release, binabantayan po nila ang YouTube channel ni Ka Eric upang ako ay patahimikin, takutin, tiklupin at paluhurin upang wag nang maging kritiko ng gobyernong nang aabuso at nagpapalaganap ng pandarambong at pangungurakot sa ilalim ng gobyernong ito ni Marcos at Romualdez na siyang pinoprotektahan ng NBI, Kaya sinampahan nila ako ng kaso kasama si Jason Sa dahil nagtatanong kami kung ano na ang totoo na kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr. Kaya maraming salamat sa inyong pagtulong at pagsuporta na lumago at yumabong pa ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. And of course, pati po ang pagtulong nyo na lumawak din ang followers ng ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Mga kababayan, mayroon din po tayong partnership with Ma'am Lorraine Maribadoy sa programa po na Bigwas ng Agila. Masusundan nyo rin po at masusubaybayan ang mga maiinit na talakayan at mga pagpapaliwanag hinggil sa mga usaping pangbayan na nakakaapekto sa ating mga mamamayan. May Facebook page po at may YouTube channel na Bigwas ng Agila. Kasama ko po dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy, ang aking katandem dati sa programa na Laban Kasama ang Bayan. Sa puntong ito ay talakayin po natin itong pagpupuna ng maraming sektor at even ng kapwa nila mga mambabatas sa palpak at tinaguriang pinagbentahan na Senate Blue Ribbon Committee Report ni Ping Lacson, nawala na ito ng kredibilidad at binuking nga ito at nabulgar na isang whitewash committee report. Kung kaya, naglabas ng paunang minority report ang grupo nila Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos at iba pang minority members ng mga senador dahil hindi sila konforme sa diskarte ni Ping Lacson na putulin ang tinatawag na criminal trails ng pananagutan bilang mga mastermind papunta kina Romualdez at Marcos. So kaya tinawag na whitewash, pagtatabon-tabon at pagtatakip. Pero matindi itong banat ni Congressman Egay Erese ng Caloocan ng kanyang sinabi na mismo ay ang report ng Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson ay nawala ng kredibilidad at na-compromise na. Sapagkat si Ping Lacson ay nagsisilbi na sa tingin ng mga mamamayan bilang special agent ni Marcos ng Malacanang, hindi bilang independent na senador. At ganon din itong si Tito Soto na Senate President na ibinigay lang naman talaga ito nila Marcos at nila Romualdez dahil minaniobra nila na kuhanin at bawiin ang tamang pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan noon ni Senator Marcoleta. Sapagkat takot na takot sila sila Marcos Jr. at sila Romualdez na mailalantad ng lubusan ang lawak at ang lalim ng mga pagkakasangkot nila sa sindikato ng malawakan at organisadong pandarambong at pangungurakot sa pundo ng bayan. Kung mananatili si Senator Marcoleta at sila Senator Chis Escudero at mga Duterte-aligned senators ang magkokontrol ng mayoriya sa Senado. Kaya minaniobra na bawiin at kuhanin ni Ping Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee at si Tito Soto ay magiging Senate President at magkakaroon ng silent majority. Ibig sabihin wala, tahimik pagdating sa totoong pananagutang kriminal nila Marcos at nila Romualdez. Yan po ang dahilan kung bakit ang mga reaksyon ng taong bayan dito sa ilalabas na Senate Blue Ribbon Committee report ay ni Ping Lacson
pinagtatawanan at tinatawag ito na report para hugasan ang kasalanan ni Marcos at nila Romualdez. Ang binanggit ni Congressman Igay Erese, bakit ang mga sensitibo at mahahalagang mga testigo hindi na pinakinggan at hindi na hinayaang magsalaysay pa sa Senate Blue Ribbon Committee, kagaya ng Diskaya na mag-asawa na mayroong hawak ng maraming mga pondo at listahan ng mga pinagbigyan ng mga kotong at partida sa pagnanakaw, kasama sila Romualdez. And of course, kapag kadugtong na kay Romualdez, kadugtong na rin po yan kay Marcos. At ang nangyari, ikinulong na po at isinantabi ang salaysay na mag-asawang Diskaya. Pangalawa, si Sergeant Gutesa, biglang nabaliktad po ang sitwasyon dahil ang mga revelations at salaysay ni Sergeant Gutesa hindi na pinakinggan at binaliktad pa na parang landaya ng kanyang sinumpaang salaysay sa pagpapalusot na kunwari may problema sa notarial signature ng abogado na nag-notarize ng kanyang salaysay. Hindi na nga pina-appear pa muli si Sergeant Gutesa at nawala na, matatapos na lang ang Senate Blue Ribbon Committee report ni Ping Lacson. Hindi na rin po nakita pa na magsalaysay ang mga tauhan ni Saldico na kasama ni Sergeant Gutesa ay nag-deliver ng limpak-limpak na mga salapi at pera sa mali-maleta na mga bultuhan ng mga bilyones na pera kina Romualdez at sa kay na Marcos sa mga bagman at runner nila like Yusek Adrian Bersamin and Yusek Jojo Cades. Nawawala na po at hindi na makita sa sirkulasyon si Paul Estrada at saka si Mark Tiksay na nauna nang sinabi ni Saldico na hinaharas, tinatakot ng gobyerno ni Marcos matapos na ilantad ni Saldico ang nalalaman niya at partisipasyon sa sindikato ng pangungulimbat at pagnanakaw ng malawakan sa pondo ng mamamayan na ginawa at pinangunahan nila Marcos at nila Romualdez. So itong mga pagkakataon na ito, binabaybay ni Congressman Erese na hindi ito lahat nabigyan ng kaliwanagan sapagkat hindi alam ni Ping Lacson kung saan siya susuong. Anong direksyon ang tatahakin niya, lamang maiwas ang pagdudugtong at pagbubunyag ng criminal trails to the criminal mastermind ng malawakang pandarambong at pangungurakot, none other than Marcos and Romualdez. Yan po ang pinag-iisipan ngayon ng taong bayan kung bakit hindi na sumulpot at hindi na pinaliwanag at pinayagang malayang makapagsalaysay sina Ginoong Saldico, bagamat ito ay nag-exit sa abroad at nahihirapan sa kanyang seguridad dahil nais na siyang patahimikin din kagaya ng pagpapatahimik kay Yusek Cabral, at ito ay hindi na pinayagan ni Ping Lacson na mag-testify even via Zoom, na pinapayagan naman po yan sa maraming pagkakataon. Number 2, hindi rin po pinayagan na yung mga tauhan ni Saldico na nagkakaroon ng direktang kaalaman kasama si Sergeant Gutesa sa mga deliveries na ito. Hindi na rin ipinatawag ang mag-asawang Diskaya and even itong si former Undersecretary at pinuno ng Presidential Legislative Liaison Office, si little boy na tinatawag si small boy na si Adrian Bersamin, at pati si Jojo Cades na itinuro ni Saldico na mga pangunahing bagman, runner at tagapagtago ng pinangulimbat na partida sa nakawan ng pondo ng bayan na ginawa nila Romualdez at nila Marcos. So bakit ito ganon ka kompromiso at ganon na lamang mag-akto bilang special agent, tagapagtanggol, tagapagtahol at tagapagprotekta ni Marcos at ni Romualdez, si Ping Lacson at sila Tito Soto, kung kaya nawala na rin po ng anumang hibla o natitira pang kredibilidad ang tinatawag na Senate Blue Ribbon Committee report. Kung si Congressman Igay Erese pa ang mag-describe compromised. At ito pa, sa mga message exchanges po ni former Undersecretary Adrian Bersamin sa kay Marcos Jr., lumalabas po na nakinabang pala itong si Ping Lacson at sila Tito Soto sa partidahan ng ninakaw na mga pondo
na ginamit sa elections nila noong 2025 May senatorial elections, mga kababayan. So, bagamat posible, hindi sinabi nila Congressman Toby Chanco at hindi niya rin posible alam direkta ni Congressman Toby Chanco nang ipinapadeliver na pera mula kina Marcos at Romualdez ay partida sa pinagnakawan at kinulimbatan na pera ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng mga deliveries ng kutong at partida sa nakawan na ginawa nila Saldico at nila Yusek Bernardo. So, dahil nakatanggap ng malalaking pundo pang kampanya sila Ping Lacson at sila Tito Soto, and most likely pati itong sila Kiko Pangilinan at Bam Aquino na ginamit nila nila Marcos at Romualdez para magkaroon ng alyansa na aatake at makikipagbunuan sa political demolition job laban sa mga Duterte, kaya pinalusot si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Ping Lacson at saka si Tito Soto. Ito ngayon ay kinumpirma din ni Congressman Toby Chanco na may mga idiniliber nga na mahigit 10 bilyon pesos na pondo si Adrian Bersamin upon instructions nila Marcos, at ito ay tumutugma sa sinabi ni Saldico na pinunduhan ng ninakaw na mga pera nila Marcos at Romualdez sa sindikato nila ang eleksyon ng kanilang senatorial candidates na tinawag noon na alyansa sa pagwasak ng Pilipinas. Wow! So ganyan pala ang kalakaran na bibili o mayroong katawagan ngayon sa mga lingwahe ng mga netizens na maleta. Mukhang na maleta. Na maleta si Ping Lacson. Sabi ng mga netizens, no, na maleta si Tito Soto. At yan po ay tumutugma na rin sa mga salaysay at mga pahayag na nakukuha natin ngayon batay sa revelations na ginawa ni Yusek Bersamin that indeed ang sindikato sa pagnanakaw nila Marcos at Romualdez ay gumawa ng mga hakbang para punduhan ang eleksyon ng kanilang mga kandidato that include sila Ping Lacson, sila Tito Soto, at pati itong sila Kiko Pangilinan. Kaya ganun na lang po kung makasipsip si Sharon Cuneta kay Marcos sa kanilang pagkikita na tinawag pa na nagkamali si Marcos Jr. sa pagpili ng kanyang Vice President. Excuse me baka nagkamali si Sara Duterte sa pagpaparaya na hindi siya magiging kandidato sa pagka-presidente, bagamat siya ang runaway winner in all surveys sapagkat nagkamali siya at sila ng kanyang tatay na magbigay ng konting pag-asa na matino si Marcos kung bibigyan siya ng pagkakataon na maging presidente. No, yun sigurong ibig sabihin na nagkamali, no, si Sharon Cuneta. Pero alam natin po na yun ay pagsisipsip ni Sharon at ni Kiko Pangilinan laban kay Sara Duterte para magsipsip kay Marcos Jr. Pero itong katawa-tawa, talagang todo depensa ang mga dilawang aso, mga lapdog ni Marcos at ni Romualdez dito sa hindi pagkomporme ng minority senators sa inililibot ni Ping Lacson na Senate Committee Blue Ribbon Report or Senate Blue Ribbon Committee Report. Pati itong lapdog ni Marcos at Romualdez. Lapdog talaga. Ibig sabihin, asong sumasayaw sa hita. Yun ba ang lapdog? Todo insulto kay Senator Robin Padilla. Nang binanggit ni Senator Robin Padilla na kasama si Senator Alan Peter Cayetano ang tumatayong leader ng minoriya sa Senado, hindi sila pipirma, mga kababayan, dito sa Senate Blue Ribbon Committee Report ni Ping Lacson. Sabi nitong lapdog ni Marcos at Romualdez na si Shelo Magno ay hindi ka naman pwedeng pumirma dahil hindi ka member ng Senate Blue Ribbon Committee. Robin Padilla, no? Ayan ay alam natin pang-iinsulto. Pero ang punto ni Senator Robin Padilla ay hindi sila papayag doon sa ilalabas na committee report ni Ping Lacson sapagkat hindi po yon ang kabuuan ng tamang pag-iimbestiga dahil walang mastermind. Takot at duwag si Ping Lacson na ipalabas ang katotohanan that the real criminal trails
in the systematic and organized implementation of plunder and corruption na nagkakaabot sa mahigit 1.4 trillion pesos ang nadurubo at nadambong na pera, walang iba kundi si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. So ang lahat ng mga pagsusumikap na pagtakpan at itabon po ang diskarte ng committee report ni Ping Lacson ay ginawa na niya. Kung kaya nga ang minoriya ng Senado, sina Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos at iba pa, ay talagang hindi kikilalanin ang report na ito. Ngayon, todo eksena itong si Shelo Magno para sa pag-iinsulto niya. Ikaw nga, tahimik ka sa pandarambong at pagnanakaw na nagaganap sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez matapos na ikaw ay mapagbigyan. Malamang na maleta ka rin siguro, ano? Ha, Shelo Magno? At bakit si Sara Duterte ang pinagdidiskitahan mo? Siya ba ang pumirma ng budget 2023, 2024 at 2025 at nagpalabas ng sindikato ng mga insertions and program appropriations at allocables? Kung makapuna ka sa kay Senator Robin Padilla, akala mo wagas, no? Pero tameme at duwag at bulag at pepe at bingi ang grupo na ito ng mga dilawan at pinklawan sa kanilang pagtatanggol sa kanilang padrino na magnanakaw at mandarambong na si Marcos at Romualdez kasi nakikinabang sila. May pakinabang sila habang patuloy na nilalapastangan at inaabuso nila Marcos ang taong bayan, patuloy na nakikinabang sa pinagnakawan itong grupo ng dilawan at pinklawan, no? Ang mga grupo ng komunistang grupo at mga hilaw na komunista ni Hontiveros, ni De Lima, nila Pangilinan, at pati itong si Shelo Magno, no, mga kababayan, nakikinabang sila sa pagpapatuloy ng isang mandarambong at mangungurakot na gobyerno ni Marcos at Romualdez. Kung kaya, tudo suporta sila na manatili sa poder at huwag ilantad ang katotohanan at huwag hayaang mapapalayas sa poder si Marcos at Romualdez sa nagngangalit na pagbabangon ng paniningil ng taong bayan. Pero hindi yan magtatagal. Talagang aabutin ng katotohanan at hukuman ng katarungan sa paggalit ng mga mamamayan itong ginagawa nila Marcos at nila Romualdez. Kaya nga ito ngayon ang nakikita ng mga mamamayan na walang tuloy ng kabuluhan, na wala ng integridad at anumang bahid ng kredibilidad na may natitira pa itong Senate Blue Ribbon Committee report ni Ping Lacson. Kaya sa basurahan lang po ito mapupunta sapagkat ito ay nagpapakita kung gaano kadisperado ang gobyerno sa ilalim ngayon ni Marcos at Romualdez upang pagtakpan at hindi po matuloy ang mga pagbubunyag ng lubusan sa kanilang kriminal na pananagutan bilang mga mastermind, bilang co-conspirators sa naganap na the greatest robbery of a government by the government itself. Sorry ka na lang, Ping Lacson, at wala na po ang anumang hibla ng pagbibigay halaga sa iyong basura at pangtabon na uri ng Senate Blue Ribbon Committee report. Ikaw rin mismo ang nagwasak ng anumang posibilidad pa na magkaroon ng interest at credibility sa harap ng taong bayan ang iyong Senate Committee Blue Ribbon Committee report, no? Pantakin mo walang mastermind at hindi sila sigurado kung involved si Marcos. Absuelto si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, si Saldico lang ang guilty, sila Cabral lang ang guilty, at kung sino-sino pa. Ay subalit ang mga nagtitistigo at nagbibigay ng totoong pagpapahayag, pinatahimik na at initsapwera ni Ping Lacson. So how would you expect the people to believe kung may katotohanan at bahid pa ng kredibilidad ang iyong Senate Blue Ribbon Committee report? Kung ganyan po kabalahura at kalantaran ang inyong pagtapak sa kakayanang umunawa ng taong bayan sa nangyayari. Okay? At ito pa ang patotoo. Mantakin mo, number 3 ulit ang Pilipinas sa buong Asia Pacific sa pinakagrabe ang korupsyon. Mga kababayan, top 3 Pilipinas sa latest Transparency International
Corruption Perception Index Report, number 3 ang Pilipinas sa may pinakamalala na pag-iral ng pangungurakot at pangungulimbat ng gobyerno sa mga opisyal ng gobyerno sa pundo ng pamahalaan. O yan ang sinasabi natin. Imbis na magkaroon sana ng pagkakataon na makabawi pa si Ping Lacson ng kukunting kredibilidad, wala na. Sapagkat sabi ni Congressman Igay Erese, compromised ka na. Kasi nakipagsabwata na ito sila Ping Lacson at Tito Soto sa laro ng pagtatabon-tabon at pagpapalihis ng katotohanan sa pananagutang kriminal nila Marcos at Romualdez bilang mga mastermind. Compromised ka na, Ping Lacson. Mga kababayan, maraming salamat sa pagtitiwala ninyo sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account na mayroon tayong mga post hinggil dito. At sa mga nagtatanong kung paano po kayo makakatulong sa ating Bangon Sambayanan People's Movement for Advocacy, for Good Governance, at sa ating pagsusulong ng laban kontra korupsyon, katiwalian at abuso sa gobyerno, ang ginagamit po nating support line ay ang GCash line na 0916-308-7710. 0916-308-7710. Ruhilda Celis kay Langging po. Yan, mga kababayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric.